Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, ano po ang lagi nating tatandaan? Pag nilay-nilayan, aasahan ay God is forever in control. Opo, kailangan nating ding gawin ang mga natural na paraan, no, to only believe. Do not be afraid. Hindi tayo dapat matakot. Only believe. Di po ba? Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapanalig. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Sabayan niyo po ako. Bagong dasal galing kay Dr. Mike Murdock sa libro niyang The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ. Bible-based po yan. Napakagaling ng libro na yan. Nasa Spotify po. Tinalakay po natin yan ng 58 days, one leadership a day ang ginawa po natin sa tulong ng Banal na Espiritu. So kung gusto nyo balikan, nasa Spotify po mga kapanalig. Hanapin nyo lamang po ang inyong kapanalig Nico Cruz o kaya Nick Cruz. Ito na po ang bagong dasal. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Can we say Amen, mga kapanalig ko kay Kristo? Gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Sino po ang may sabi niyan na madalas na nating i-share dito sa ating YouTube podcast? Si Bob Proctor po. Siya po ay nagbasa ng Think and Grow Rich mula 1961 hanggang sa kanyang kamatayan February 4, 2022. Last year po yan. At maraming nagluksa. Tumulo ang mga luha, tears of joy. Kasama na po ako nung merong tribute kay Bob Proctor sa kanyang funeral nung end of February last year. Nasa YouTube po ang mga teachings niya, kahit yung mga 1980s na You Were Born to be Rich seminar kasama si John Connery, ay talagang marami kang mapupulot dahil talagang nag-transform by renewing his mind itong si Bob Proctor, at walang ginawa ito kundi mag-aral ng mag-aral at bigyan ng motibasyon ng mga tao na katulad niya ay dukha, mahirap ang buhay, sakitin, into nung 26 years old na siya, nagsawa na siyang ganun ang buhay niya hanggang sa dumating ang kanyang mentor na si Ray Stanford, at binigyan siya ng librong Think and Grow Rich. Sabi niya sa palusot niya sa sarili niya, kasi marami rin siya excuses, hindi naman ako marunong magbasa, sabi niya, dahil ilang buwan lang din ng aral ni or hanggang grade school, kundi grade 5, grade 6 si Bob Proctor. Pero nadama niya ang sinseridad ng matandang si Ray Stanford dahil tinanong siya, anong buhay mo, Bob? Sabi niya, lagi akong walang trabaho. Kung may trabaho ngayon, bukas wala. Kung kikita ko ng ilang dolyares, mas malaki ang gastos ko. At kaakibat ng ako'y laging walang pera, lagi rin akong sakitin. At tinanong siya ni Ray Stanford, ako, ano sa palagay mo sa akin?
Hindi naman tayo super dikit, pero ngayon nagtagpo ang ating landas dito sa Toronto, Canada. Sabi niya, ano sa tingin mo? Honestly, sabi ni Bob Proctor, kayo po ay mayaman. Nakikita ko laging magka-holding hands kayo ng iyong asawa. Nakikita ko ang mga anak ninyo minsan, pati mga apo ninyo. At tingin ko, very healthy po kayo. Maayos ang relasyon ninyo sa mga tao, sa pamilya nyo, maging sa Diyos malamang. At tsak, makapal ang bulsa ninyo. Ay tama ka, sabi ni Ray. Pero hindi ko ipagyayabang ang aking mga naabot. Ang naabot ko ay kaya mong maabot kung magbabago ka ng isip. Yes, kung magbabago ka ng isip. Itong librong Think and Grow Rich 1937, sabi niya, panahon ng 1961 po ito. 26 years old si Bob Proctor. Kung babasahin mo yan ng paulit-ulit, at susundin mo ang sinasabi ng libro na yan, ang magiging buhay mo ay katulad ko, baka mahigitan mo pa ako. At wish ko, dasal ko na mahigitan mo pa ako. So nung pag-alis ni Ray, binasa niya raw kaagad at hindi na niya binitawan hanggang siya ay malagutan ng hininga. 61 years niyang minaster ang Think and Grow Rich. Ang mga exceedingly mayayaman from rags to riches ay nilagay sa Think and Grow Rich ang kanilang title, ang kanilang mga sikreto. Kaya sa napunta sa ganyang title na Think and Grow Rich. Pero may dapat na ano yan doing. So yung think naman, kung sasamahan mo talaga ng doing, you can grow rich. Kasi kung isip ka lang ng isip, analysis, and then nagiging paralysis. Kasi nakikita mo, isip ka ng isip, nakita mo, ay, paano yung ganito? Wala akong ganito. Paano yung ganyan? Pag ayaw ng tao, paano yung ganun? Paano yung ganyan? What if? Paralysis po yan. Yan po ang version ni Robert Kiyosaki. So, ma-inspire po tayo sa kwento ni Bob Proctor at nakakuha pa ito ng magpapatuloy ng kanyang legacy na si Attorney Sandy Gallagher noong 2006. Nag-cross ang kanilang landas, magaling at corporate lawyer at talagang cum laude sa eskwelahan itong si Attorney Sandy Gallagher. Ang tatay niya ay abogado, pero nung naka-attend ng seminar ni Bob Proctor, it makes sense lahat ng kanyang mga sinasabi. Sabi niya, kaya after ng seminar, ng few days, ay naglakas loob siya. Kinausap niya si Bob. Sabi niya, Bob, ako si Sandy, corporate lawyer ako sa Amerika, kasi ang kanilang seminar ay parang nasa Canada ng personality development. So naingganyong umaten si Sandy, and then sabi niya, ay, naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Wala sa eskwelahan lahat yan, pero results ay hindi magkakaila sa iyo. Kitang-kita ang resulta sa iyo, Bob. Will you be willing na makipagkape sa akin ng few minutes of your time? Sabi ni Bob, dahil yun naman talaga ang kanyang mga layunin sa buhay, bigyan ng value, tulungan ng mga taong gusto magpatulong. Ayun, nagkape sila at naging magka-business partner. So pinagpapatuloy ni Attorney Sandy Gallagher ang Proctor and Gallagher Institute. Yan po ang konting trivia kay the great Bob Proctor, dating janitor, naging multimillionaire at marami siyang talagang milyon-milyong mga na-influensyahan in good things, maging difference maker. Ma-inspire po tayo before we expire, sabi ni Bishop Johnny Maralit. Inspired before you expire. Sinasabi din yan lagi ni Father Jerry Orbos. Episode 91 na po tayo, mga kapanalig. Episode 91. Say to yourself, Jesus
will be with me. Then, at doon. Then, pinagsama nating English at Tagalog para manood at para mas malaman yung ating title. Saan po binasi ni Sarah Young ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa kanyang classic book na Enjoying Peace in His Presence ay nasa Luke chapter 12 verse 22. It says, sa tulong ng banal na Espiritu, Then he said to his disciples, Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life 22-26 po ito So, apat na bersikulo po ito. So, ito yung verse 23. Life is more than food, and the body is more than clothing. Verse 24. Consider the ravens, mga ibon po yan. For they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Napakagandang tanong ni Lord Jesus Christ. And then verse 25, And which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Verse 26, If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Why you are anxious for the rest? Napakagandang salita ng Diyos. Mismong si Lord Jesus Christ ang nagsasalita para sa atin lahat, mga kapanalig. Nasa Deuteronomy naman ng pangalawa, chapter 31 verse 6. It says, Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Kanino sinabi yan? At sino nagsasalita niyan? Si Moses po kay the great General Joshua. And then, ang pangatlo po, nasa 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Chapter 10 verse 5. Sa 2 Corinthians po, mga kapanalig. Ito po. It says, Casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. Maya po, pagkatapos nating talakayin ng episode 91 for today, November 9, tatalakayin po natin ang lessons sa the Maxwell Leadership Bible, Moses and the Law of Sacrifice. A leader must give up to go up. Yan po dapat ang ginagawa ng mga leader. A leader must give up to go up. Nasa Exodus chapter 3 po yan. Pero tapusin muna natin ang episode 91 sa tulong ng banal na Espiritu. In your notes, mga kapanalig, ito po ang paunang salita na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Sit quietly with me, letting all your fears and worries bubble up to the surface of your consciousness. There, in the light of my presence,
the bubbles pop and disappear. However, some fears surface over and over again, especially fear of the future. Ulitin ko ng isang beses yan ang mensahe ni Lord Jesus Christ. Especially fear of the future. You tend to project yourself mentally into the next day, week, month, year, decade, and you visualize yourself coping badly in those times. What you are seeing is a false image because it doesn't include me. Because it doesn't include me. Malinaw na malinaw po yung salita ni Lord Jesus Christ sa atin. Talagang nangyayari po yan. Nakakalimutan natin si Lord Jesus Christ. Especially pag tayo maligaya. Those gloomy times that you imagine will not come to pass, since my presence will be with you at all times. When a future-oriented worry assails you, capture it and disarm it by supposing the light of my presence into the mental image. Say to yourself, Jesus will be with me then and there. With this help, I can cope. Then, come home to the present moment where you can enjoy peace in my presence. Yan po ang napakagandang quote or mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, mga kapanalig. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa ating lingwahe sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapanalig. In your notes, mga kapanalig, para tayo matutong ng todo. Kasi if we aren't growing, we are dying. Agree, mga kapanalig? Ito po. Maupo kang tahimik kasama ako. Napakagandang mensahe, napamungad na mensahe. Powerful po ito, mga kapanalig. Tayo lagi nababagabag kasi hinahayaan nating tayo ay maging people pleaser. Sabi ng isa sa pakinggan ko sa YouTube, pag ikaw daw ay super busy, hindi mo na alam ang gagawin, pati pagkawal mo sa likod mo, hindi mo na makamot, talagang tulirong-tuliro ka na sa at nayayanig na ng mga request, ng mga demands ng mga tao sa iyo. Hindi tunay daw na pagwawagi daw yan. Ikaw ay alila ng mga tao. Kasi nga, nawalan ka na ng oras sa sarili mo. Especially, nawalan ka na ng oras sa Panginoon. Kanina, di ba, inulit-ulit natin yung alam na alam ni Lord Jesus Christ na tayo ay nakakalimot. So, maupo tayong mag-isa ng tahimik kasama si Lord Jesus Christ. Maupo ka ng tahimik kasama ako. Anong ibig sabihin ni Lord Jesus Christ dyan, mga kapanalig? Tayo ba ay inutusan maging tamad na hindi na tayo kikilos? Kasi mauupo na tayo ng maghapon? Hindi po. Hindi po tayo tinuturuan, hindi na po maging productive. Ang ibig po sabihin yan, halika at ibinibigay ko sa iyo ang walang patid na kapahingahan at kapayapaan. So pagka tayo ay nababagabag na, at binabagyo tayo, at suong tayo ng suong sa mga bagyo, ay panahon yan para tayo ay
lumapit kay Lord Jesus Christ at hanapin siya, manatili sa kanyang kapayapaan at manatili sa kanyang presensya ng may kapayapaan ng kalooban at kapahingahan. Hahayaan mo ang mga takot mo at mga pag-aalala mo na mag-bubble up. Ibig sabihin ay parang bula na bigla na lang uusbong at makikita mo sa ibabaw ng iyong kamalayan. Ang ilalagay mo sa isip mo, anak, sabi ni Lord Jesus Christ, mayroong ilaw, mayroong sinag na nagliliwanag sa buhay mo sa aking presensya na mga bula na umuusbong na nawawala, umuusbong at nawawala. Pero ang mga ibang mga takot mo ay lulutang sa ibabaw ng paulit-ulit. Wala na halos katapusan. Ayaw kang lubayan ng problema. Especially, lalo na, higit sa lahat, ang iyong takot sa iyong bukas. Higit sa lahat, ang iyong takot sa iyong bukas. Kinakatakot natin ang mangyayari bukas. Hindi dapat. Nandito tayo ngayon. Hindi po ba? Kaya nga lagi natin pinag-aaralan ito mensahe ni Lord Jesus Christ. 91 days na po tayo today. Time flies. Kaya para tayo manatiling mapayapa at manatiling magkaroon ng tunay na kapahingahan. Nakaugalian mo na ilagay ang iyong sarili sa isip mo na yung mga gagawin sa ibang araw o kaya bukas at sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon at sa isang dekada at nakikita mo ang sarili mo na kinakaya mo ang mga badly in those times, mga hindi ka nais-nais na mga sitwasyon sa mga mahihirap na panahon. Ang mga nakikita mo ay hindi tamang imahe dahil hindi mo ko kasama, dahil hindi mo ko sinasama. Yang mga gloomy, ibig sabihin ay madilim sa iyong imahinasyon ay na hindi mangyayari ang iyong kagustuhan, pero ang aking presensya, since my presence ay sumasayo ako sa lahat ng oras. Kapag ang bukas ay natutuon sa pagkabalisa mo at umuusbong ito, igapos mo at i-disarm mo, tanggalan mo ng kapangyarihan yang ay sapat na yan, supposing sapat na yan ng ilaw ng aking presensya sa iyong mentalidad, sa iyong mental image, isip na imahe. Kaya sabihin mo sa sarili mo, anak, Jesus will be with me and then and there. Ulitin nga na po natin ito. Sabayan niyo ako mga kapanalig. Active participation dramatically affects our success. Pakituloy nga po ninyo mga kapanalig. Thank you. Jesus will be with me then and there. With His help, I can cope. Kakayanin ko sa aking tulong
ang maiisip mo na ngayon ay kakayanin ko. Sa tulong ni Lord Jesus Christ ay kakayanin ko. And then, ikaw na ay umuwi sa presensya kasama ko na may kagalakan, kapahingahan at kapayapaan sa aking presensya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na very, very loyal sa atin at hindi siya nagbabago ng pagmamahal, pagpapatawad sa atin. Ang kanyang goodness ay umaapaw, mga kapanalig. Kaya talagang marapat lamang na siya'y pasalamatan, marapat lamang na siya'y sambahin, marapat lamang na purihin at ibigay lang ang nag-iisang kredito para ayusin niya ang baluktot na daan natin, mga kapanalig. Agree? Maraming Ito na po ang dalawang part 1 and part 2. Part 2 ay sa episode 92 kung pahihintulutan tayo ng ating Panginoon dahil dalawang page po ito. So part 1 muna tayo. At ito po ang Moses and the Law of Sacrifice. In your notes, mga kapanalig, listen intently. Listen to understand, hindi listen to respond. Ang pinaka-the best na skills nating ma-develop ay listening, mga kapanalig. Mamahalin tayo ng mga tao, susuportahan tayo ng mga tao kung tayo ay nakikinig sa kanila. Dahil ang likas sa ating mga tao ay interesado tayo sa ating mga sarili lamang. Kaya pag nakikinig ang ibang tao sa atin, nakukuha nila ang ating atensyon. Kung ang salesman ay nakikinig sa iyo, na mabuti naman ang iyong minumungkahi, ay malamang bibili ka ng kanyang produkto. Mayroong pagkakaiba po ang ordinaryong salesman at master salesman. Turo po yan ni Napoleon Hill sa kanyang librong How to Sell Your Way Through Life. Hindi para kahit na hindi ka negosyante, kahit na ikaw ay empleyado, ay talagang marami kang mapupulot na aral, lalo na kung i-apply mo, mababago ng maganda ang iyong buhay. How to Sell Your Way Through Life. Sinulat po yan nung panahon ng mahabang panahon na depression, 1920s. I think 1929 hanggang lumipas pa ang mga ilang panahon ng 1930s. Ito na po ang Moses and the Law of Sacrifice. A leader must give up to go up. Ang leader daw ay kailangan magsakripisyo, kailangan magparaya bago siya makaabante pataas. Magparaya, yes, magparaya bago makaabanting pataas. Kung ikaw ay namumundok, marami kang dala, matirik na yung bundok na yung tinatahak, the best way para makarating ka doon sa matarik na bundok, bibitawan mo ang mga dala mong mga mabibigat. Otherwise, hindi ka makakarating ng maluwalhati. So, napakagandang lessons po ito. Isulat po natin, mga kapanalig, at i-apply natin. Nothing happens pag walang aksyon. Dahil ang faith, ang pananampalataya, pag walang gawa, ay patay na pananampalataya. Yan po dapat ang manuot sa atin. Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Ito na po ang sulat ni John C. Maxwell. Many leaders want to climb the corporate ladder. Halos ng mga or marami sa mga leaders natin ay gustong makaakyat ng korporasyong hagdanan. Ibig sabihin, step by step. Pero usually,
ay pansariling kapakanan. Tignan mo ang iyong hagdanan na inaakyat, baka nakasandal yan sa maling lugar, sa maling building, sa maling sitwasyon. Kaya tignan natin yung inaakyatan nating corporate ladder. Kung dinadala ba tayo kay Kristo, or makamundo lamang, or makasarili lamang, na posisyon lamang ang habol natin, tulad ng mga Pariseo, Saduceo sa panahon ni Kristo. So, hoping that freedom and power wait at the top. So many leaders now want to climb the corporate ladder, hoping that freedom and power wait at the top. Na inaasahan nila na ang kalayaan at kapangyarihan ay nasa ibabaw. Kung ikaw ay halimbawa naging presidente ng kumpanya, ay makapangyarihan ka, yan ang inisip mo, at malaki ang sahod mo. Ito ang paliwanag ni John C. Maxwell. They don't realize that leadership really requires sacrifice. Hindi napagtatanto ng mga na ang tunay na liderato ay talagang nag-aanyaya at nangangailangan ng sakripisyo. Leaders who want to rise must do more than take an occasion cut in pay. They have to give up their rights. Ang mga leaders na gustong makaakyat ng mas mataas na pwesto ay kailangang gumawa pa ng todo-todo, ng maraming mga extra effort at pumunta sa mga marami pang miles. Hindi lang magsasakripisyo ng babawasan ng sweldo, kailangan magparaya para sa kanilang mga karapatan. Napakahirap, di po ba? Ito pa ang pagpapatuloy ni John C. Maxwell. That's true of every leader regardless of profession. Tunay na tunay daw ngayon, anuman ang iyong profesyon. Talk to any leader and you will find he has made repeated sacrifice. Kumausap daw ng mga tunay na leader, magiting na leader, and mapagtatanto mo na sila ay nagpaulit-ulit na nagsakripisyo. The higher that leader has climbed, the greater the sacrifice he usually has made. Mas mataas na pwesto ang inakyat ng leader, na magiting na leader na yon, ay mas malaking at mas mahirap na sakripisyo na kanyang ginawa. Effective leaders sacrifice much that is good in order to dedicate themselves to what is best. Ang mga epektibong leaders natin, mga kapanalig, ay talagang nagsasakripisyo ng ubod ng dami ng sakripisyo para sa kabubuti ng lahat, para sa kakaayos ng lahat, at dedicated ang kanilang sarili na gumawa ng mas mabuti, especially para paligayahin si Lord Jesus Christ. Leadership demands constant sacrifice. Ang pagiging leader ay talagang nag-aanyaya, nangangailangan ng talagang tuloy-tuloy na sakripisyo. Kaya kapanalig, gusto mo ba maging leader? Iniinganyo kita, kapanalig. Yes, dapat. Ayaw mo man o hindi, kailangan maging leader ka kasi pinapangunahan mo ang sarili mo. At kailangan bago tayo maging mabuting leader ay namamaster natin ang ating isip. Ito pa ang pagpapatuloy ni John C. Maxwell, mga kapanalig.
It is ongoing process. Yes, it is ongoing process. Not one-time payment. Ito ay tuloy-tuloy na proseso ng buhay. Ang magiting na leader, tunay na leader, nire-respetong leader ni Lord Jesus Christ, especially ay hindi ito isang bayad lamang. Ito'y tuloy-tuloy. Hanggat gusto mo maging leader na matuwid na leader, ay talagang tuloy-tuloy kang gagawa ng kabutihan, sakripisyo. Usually nasasakripisyo mo yung bayad sa iyo, yung oras mo, mas maraming ginagawa para ikaw ay maglingkod sa mga tao ni Lord Jesus Christ. The circumstances may change from person to person. Ang mga pangyayari sa buhay ng leader ay nagbabago sa bawat tao. But the principle doesn't. Pero ang prinsipyo ng isang magiting na leader ay hindi dapat magbago. Nagbabago ang mga pangyayari, nagbabago ang mga taong pinaglilingkuran, pero ang prinsipyo ng pagiging magiting na leader, especially to glorify our Lord Jesus Christ, ay hindi dapat nagbabago. Kasi leadership means sacrifice. Leadership means sacrifice. What price are you willing to pay to become a more effective leader? Ang gandang tanong ni John C. Maxwell. What a price are you willing to pay to become a more effective leader? Ano ang presyo na kaya mong willing ka, na kagustuhan mong ibayad para maging ikaw ay epektibong leader? Many leaders kept so busy pursuing their vision and rallying their people that they give a little thought. Halos lahat ng mga liderato ay nagpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawa at kanilang pinupursu ang kanilang mga ginagawa, patuloy nilang ginagawa ang kanilang vision, at talagang sila ay walang patid na nagsisilbi sa mga tao, at that they gave a little thought, na hindi na nila binibigyan ng malaking palaisipan kung ano yung ginagawa nilang mabuti para sa mga tao. Parang automatic na sa mabuting leader, matuwid na leader, ang paggawa ng makabuluhang mga bagay para akayin ng mga tao, dalhin ng mga tao kay Kristo. But leadership always requires sacrifice. No one achieves success without it. Pero ang tunay na leadership ay talagang laging nangangailangan ng sakripisyo, at walang makakaabot ng tunay na tagumpay nang walang sakripisyo. Malinaw po ito. Ito po ang karugtong. How was Moses able to give up so much and make such great sacrifices without growing bitter or resentful toward God? Napakagandang tanong. Paano ang ginawa ni Moses na ibinigay niya ang lahat ng mga dapat niyang isakripisyo, na hindi siya nagsisisi at hindi siya resentful patungo sa pagsunod sa Diyos? And what made him willing to return to Egypt as God's servants after he had enjoyed the best the country had to offer? A quick look at Moses' life shows how God molded him into effective leader.
Ito po ay 4. Unang 2 ay tatalakayin po natin at nasa pangalawang parte, page 2, bukas sa episode 92. Ito po ang mga nagawa ni Moses para tularan natin, ma-inspire po tayo. Dahil the great deliverer at mambabatas itong si Moses. Hindi ito nakarating ng promised land, pero talagang tinitingala siya ng mga tao sa Israelites kasi talagang siya ay nagpagamit sa Panginoon, sumunod sa Panginoon ng todo-todo. Ito, number 1, Moses was alone with God. Moses was alone with God. Had Moses stayed in Egypt, would he have listened when God called him? Kung nanatili daw si Moses sa Ehipto, ay nakinig kaya si Moses sa Panginoon nung siya ay tinawag? Malamang hindi. Dahil masagana ang buhay niya sa prinsipe siya Na-adapt siya ng prinsesa ng Egypt. So lumaki siyang talagang ubod yaman. Ng first 40 years ni Moses ay nasa palasyo ng Egypt. Who knows, sabi ni John C. Maxwell. But Moses' exile in Midian gave him 40 years of reflection time. When God finally appeared to him in the burning bush, nagbabagang halaman na hindi naman natutupok, Moses had grown quiet enough to hear God's voice. Naging matahimik ang buhay ni Moses sa Midian, sa disyerto ng 40 years tagapastol. Kaya nung handa na siya, dahil hinanda naman talaga si ni Father God in heaven, nung kinausap ni Father God na siya ay in a burning bush, nagbabagang halaman na hindi natutupok, napansin kagad ni Moses, kaya lumapit. Moses, Moses, ubarin mo ang sandalya mo, nasa kabanalang kan lupa, at inaatasan kitang iligtas mo, alisin ang mga tao kong Israelites sa Egypt. Marami siyang palusot sa episode 89 mga kapanalig, or 90, pero sa huli ay sumunod din siya. Leaders in our day take too little time to get alone with God. Most seem continually on the go and rarely quiet themselves. Tayong mga busy leader ay talagang halos wala na tayong panahon sa ating sarili, wala nang panahon sa Diyos, ay hindi makakabuti sa atin dahil nawalan tayo ng panahon sa sarili at lalo na sa panahon sa pakikipagniig kay Lord Jesus Christ. If that description fits you, change your habits and set aside some time to be alone with God. Don't force God to send you to the desert to get your attention. Napakagandang salita ni John C. Maxwell. Talagang kung yan ang description na yan, na wala ka ng panahon sa sarili, wala kang panahon sa Diyos, ay magbago ka ng ugali, magbago ka ng gawain, at maglaan ka ng oras para sa Diyos. Huwag mong pabayaan, huwag mong antayin na ang Diyos ay ipadala ka sa disyerto para magising ka sa ginagawa mo. And then number 2, Moses was honest with God. By the time Moses met God at the burning bush, no trace remained of the cockiness, kayabangan. Nung handa na si Moses na harapin ang Panginoon, dahil alam naman ni Father God ang perfect time, ay talagang wala nang kayabangan si Moses. Ang characteristic of his life in Egypt, he knew his weakness when God told Moses that he would bring the people out of Egypt. The chastened man, ang nabagong lalaki, replied,
Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Natanong ni Moses kay Father God ang una niyang excuses. Nasa Exodus chapter 3 verse 11. Only as a older man, humble before God, could Moses be of any use to God. The Lord can use you too if you will look at yourself honestly, admit your weakness, and humble yourself before God. Kahit ikaw, kapanalig, sabi ni John C. Maxwell, pwede kang tawagin ng Panginoon, pwede kang maging honest at aminin mo ang iyong kahinahan at magpakababa ka sa presensya ng Panginoon. God is forever in control. Bukas na po natin tatalakayan ng part 2 at iba pang mga quote dahil meron po akong appointment na physical examination sa aking doktor na si Dr. Abayumi Puwara dito po sa Grain Medical Clinic in a few minutes. So pagpamanhin, hindi ko mababanggit ang mga quotation na isinare ni Kuya Romy at saka ng Happy to Serve Cleaning Company. The cleaning company that loves to serve. Maraming salamat muli sa inyong mga kapanalig at papuri sa Panginoon. God is forever in control. God bless everyone. Bye-bye now.